Mga kababayan, 21 days na lamang at mag-uulat muli sa bayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, alamin natin ang mga resibo ng serbisyo ng Pangulo. Ayan ay sa espesyal na edisyon ng Bagong Pilipinas Ngayon. At ang unang sumalang sa paghimay ng mga yan ay si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ang kanyang mga inilatag, alamin natin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Yes, Luisa. Angelic, Hulyo na nga at isa sa inaabangan ngayong buwan ay ang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahan naman ni isa rin o isa sa ibibida niya at ipagmamalaki ng Pangulo ay ang sa kanyang State of the Nation address ay ang pagpapahalaga sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Isang taon mula nang huling magsona si Pangulong Marcos, iginiit ng Department of Migrant Workers na marami na ang mga naging pagbabago at mga programa na binuo ang pamahalaan para sa mga OFWs. Unang-una na rito ang pagbibigay proteksyon sa mga OFWs. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagtulong-tulong na ang DMW, DOLE, DOH at iba pang mga departamento para maproteksyonan ang mga OFWs, lalo na sa proseso ng repatriation kapag may gulo sa ibang bansa. Isa nga sa naging halimbawa pa ng kalihim ay ang mabilisang pagpapauwi sa mga Pilipino noong panahon ng gera sa Sudan at pati na rin sa Israel. Narito ang pahayag ni Secretary Kakdak. All told, consolidated ang emergency response. And of course, equally important, yung forces, or should I say services on the ground. So together with the DFA, Sec. Ricky Manalo and his team and our migrant workers offices in 39 posts, nandun ang emergency interventions natin, OWA welfare officers. Yung action fund that had been disbursed, nearly 1 billion pesos disbursements ng action fund that had aided at least 52,000 workers. Angelic, ang ginagamit naman na pondo para dito ay ang Action Fund na binabanggit nga ni Secretary Kakdak na inilaan naman ng Pangulo para aksyonan ang dulog ng mga OFWs. Sabi ng kalihim, pruweba na dumoble pa ang pagtugon sa pangangailangan ng mga OFWs dahil umabot agad sa halos 1 bilyon ang nagamit nilang pondo sa Action Fund mula sa inilaan na 2.8 billion para sa 2024. Bukod naman sa repatriation ng distress na OFWs, isa rin sa natugunan ng Administrasyong Marcos ngayong taon ay ang pagbibigay proteksyon naman sa mga seafarers, lalo na at may mga insidente ng pangaharang sa mga barko na may lamang Pilipino sa Red Sea. Sabi ng DMW, mabilisan silang nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga Pilipinong biktima at pinagdiinan din nila ang karapatan ng mga seafarers na tumangging tumuntong ng barko kung dadaan ito sa Red Sea. Patuloy ang sigalot. That's why at the DMW, we also spearheaded the effort to declare that area as a warlike area zone. Secretary, you mentioned only 78 has refused so Yes. far. Ibig pong sabihin nito, despite what's going on, marami pa rin po sa ating mga Filipino seafarers are willing to pass these sinasabi niyong warlike areas? Marami pa rin. One reason could be yung hazard rates, no? Double ang sweldo. But we are really not considering itong mga hazard rates as a foremost policy approach dito, no? Kasi yung sweldo, pumapangalawa lang yan sa kanilang protection. But that could be one reason. But also, as I mentioned, yung global seafaring tradition, there is also the time-honored freedom to navigate, both on the part of ship owners and seafarers, is still being recognized. At sinasabi natin na, sige, kinikilala yan, pero dapat merong protection. Samantala, Angelic, marami pang programa ang DMW nitong nagdaang 1 taon ng Pangulo. Kabilang na ang reintegration program na mas pinag-igting pa ngayon ng DMW. Bago lumabas ng bansa, may mga training na ginagawa ang ahensya sa mga OFWs para sa financial literacy at iba pa. At pagdating din sa Pilipinas, para naman sa mga balikbayan nating OFWs, ay may reintegration program din na nagtutulong-tulong naman ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Katunayan, dito ay maaalok ng trabaho na maging isang guro pagdating sa Pilipinas ang mga overseas Filipino workers na bumabalik ng bansa. Sa Pilipinas, ikaw ang mamad, sir, kasi
doon, kung sila domestic worker, ang sir yung employer. Pero pagdating dito, sila ang sir at ma'am dahil teacher sila. So that's one program that we are proud of. We've had about 1,000 every year na pumapasok sa programa na yon. Teachers, certified teachers na nanunumbalik to become public school teachers here. Isa rin naman sa may pagmamalaki ng DMW ang mas pinalakas na pagsugpo nila sa mga illegal recruitment firms. Sabi ni Kakdak, mula sa 7 noong 2023, ngayong unang 2 quarter pa lang ng 2024 ay nakalabing-1 na agad ang napasara ng DMW na illegal recruitment. Plano ng ahensya, mas palakasin pa ang mga operasyon ng pagsugpo ng illegal recruitment sa bansa dahil karaniwan, dito rin anya naglimit siya ang problema sa human trafficking sa mga OFWs sa ibang bansa at iba pa. The recruitment and trafficking efforts. SecToots herself, anti-trafficking advocate. And ako naman din galing akong POEA. So actually doon kami naging close si SecToots ng mga panahon na yan. Ano? But ang effort natin, una, ang magandang balita, maybe just about a week ago, we retained our Tier 1 categorization sa US State Department Anti-Trafficking in Persons report, maybe for the 8th consecutive year. And that's good kasi that means the Marcos administration for the 3rd consecutive year has maintained the status. No? Meaning, we have the policies to combat anti-trafficking. Angelique, dahil nga isa naman sa naging prioridad ng Pangulo nang unang humarap siya sa taong bayan noong 2022 ay ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers, inaasahan na sa susunod nga na SONA ng Pangulo sa July 2022 ay mababanggit nga ang mga naging pagbabago at mga programa ng pamahalaan para sa ating mga balikbayan o kahit mga OFWs. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.